Kamusta ho kayo? Kamusta po ang ating mga kaibigan, mga kababayan na OFW? Kamusta po kayo dyan? Ang dalangin ko po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at wala pong problema pinagdadaanan sa oras na ito. Ganoon din po ang aming kababayan, ang ating kababayan mga taga Quezon. Kamusta po kayo dyan? At lalong higit po ang mga taga Romlumanon. Kamusta po kayo? At tayo po ngayong oras pong ito ay magbabahagi muli, no, ng salita po ng Diyos na makapag-inspire po sa bawat isa sa atin na makikinig at manonood po ng vlog na ito. Bago po tayo magsimula sa ating po napakaganda nating pag-uusapan at naway makapulot po tayo ng magagandang aral at magamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ay mananalangin muna po tayo. Samahan niyo po ako kung saan po kayo naroon ngayon o nagtatrabaho o kaya niyo pong huminto sa inyong ginagawa ngayon, ay sabayan niyo po ako sa pananalangin. Panginoong Diyos na dakila ka po sa lahat, aming kang patuloy na pinupuri at patuloy ka namin pong pinapasalamatan. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat aming buhay, ganun din po sa pagkapatawad ng mga kasalanan. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa iyo, Panginoon, sa mga kaibigan namin ngayon na nakatunghay sa vlog na ito. Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, at kung ano man po ang kanilang mga problema, naway ikaw po ang maglulutas noon, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita at naway ma-bless ang bawat sa amin. Patawaran ang mga sala sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so ating pong pag-uusapan ngayon sa ating pong pangalawang topic ay may pinamagatan na ang Kristiyanong pagpapatawad. So ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa pagpapatawad. No? Kayo ba, mga kaibigan, kababayan, nakaranas na ba kayo na nasaktan, nabigo, nasugatan, nagalit, napuot dahil yung mga mahal natin sa buhay, yung ating pamilya, yung ating kaibigan, ating kakilala ay niloko tayo. Minahal natin sila, ginawa natin ang lahat. Pero alam nyo ang ginawa sa inyo, ginawa sa atin, pinagtaksilan tayo. Or tayo man ay nakagawa ng kasalanan. Nararamdaman nyo ba, naranasan nyo na ba? Ang hirap, no? Ang hirap na humingi ng sorry, no, kapag tayo nagkamali. 'Di ba? Guilty tayo. No? Ang hirap, no? Ang hirap makatulog kapag tayo ang nakagawa ng kasalanan. At vice versa, kung tayo nasaktan, 'di ba, ang sakit-sakit, ang bigat-bigat ng ating pakiramdam. Lalo na kung mahal na mahal natin sila, tapos niluko lang tayo. Iniwan pa tayo. Sa sakit-sakit, 'di ba? Mahirap ang patawad. Hindi madali ang pagpatawad. Pero sa Biblia, sa salita ng Panginoon, ang ating Panginoon Hesukristo, ang ugali niya is ang karakter ng ating Diyos ay Diyos ng pagpatawad. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod at manampalataya ng ating Panginoong Hesus, kailangan gawin natin yung pagpapatawad. Ano nga ba yung pagpapatawad? From the Greek word, hamartia, ang meaning nito ay error or kasalanan. Yung pagpapatawad, ang sabi ay pagpapalaya, no? Pagpapalaya sa sama ng loob, sa galit, sa puot, na ito'y sanhi ng pagkakasala sa atin nila. Ngayon, Kuya Jeff, ang hirap-hirap magpatawad. Madali lang sabihin dahil hindi ikaw yun nasa sitwasyon. Pero anong sabi ng Panginoon, kababayan, mga kakababayan, mga kaibigan ko, na makikita natin sa unang 1, chapter 1, verse 9, ito ang pagkakasabi sa Biblia. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ay siya'y tapat at matuwid, na tayo'y patatawarin ng Diyos at lilinisin tayo sa ating karumihan at sa ating kasalanan. At sabi pa ng ating Panginoon, ipinakita niya sa atin sa Lucas 23 verse 34, na ang sabi niya, nung siya ipinako sa cross, ipinako siya sa cross na wala naman siyang kasalanan. Yung mga sumisigaw na ipako si Kristo sa cross, ipako si Kristo sa cross,
Yun yung mga tao na minahal at niligtas ng Panginoon. Kaya siya nandoon sa cross ng Kalbaryo. Pero alam niyo mga kaibigan, kababayan, anong ginawa ng ating Panginoon? Alam mo ang sigaw niya? Panginoon, Ama, patawarin ko sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po yung karakter ng Panginoon. Hindi po siya nagbibilang ng kasalanan natin sa Kanya. Na sabi nga po, kung ipapahayag lang po natin ang ating kasalanan, siya po'y tapat at matuwid na tayo patatawarin sa lahat ng ating kalikuan. Lahat po tayo makasalanan. No, sabi po sa Romans 3 verse 23, lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat po tayo hindi nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya tayo pong lahat, ikaw, kayo at ako, tayo po ay nakakaranas talaga at nakaka-experience na makasakit ng ating kapwa, ng ating mahal sa buhay. At ganun din po na tayo ang nasaktan, no? Tayo po ang biktima ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay. No, lalo-lalo na po yung talagang inapi po tayo, no? Dinurog po yung ating pagkatao. Ipinahiya po tayo. Di ba po ang sakit-sakit? Pero anong sabi ng Panginoon din? Sa Mateo 6:14 hanggang 16, kung pinapatawad ninyo ang nagkakasala sa iyo, ay patatawarin kayo ng Diyos. Ngunit, kung hindi nyo ipapatawad ang mga taong nagkasala sa iyo, ay hindi ka patatawarin ng ating Panginoon. So yun po pala ang ating dahilan, magiging pamantayan po natin, na kailangan po tayo'y magpapatawad. Mabigat man, malalim man, magaan man ang pagkakasala sa iyo. At kung ikaw man ay nakagawa ng kasalanan, kailangan pong mo magpatawad at humingi po ng tawad sa pinagkasalahan niyo po. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad. Sabi nga po ay, patatawarin ko siya. Di ba narinig niyo yan? Patatawarin ko siya pero iba na, hindi na babalik yung dating closeness namin. Naranasan nyo na ba yan? Nakarinig na pa yan ganyan sa inyong mga kaibigan? Na, okay lang, patawarin ko siya, pero hindi ko na ibabalik yung friendship namin. Patatawarin ko siya, pero kagaya ng baso, may lamat na. Hindi na ako magtitiwala sa kanya kasi sinaktan niya ako. O, di ba yun ang ating naririnig bilang tao? Yung nature natin bilang tao, ganun tayo. No? Pero anong sabi? Ang forgiveness, ang pagkapatawad, sabi dito ay, is a gift you give yourself. No? Ang pagkapatawad ay regalo mo sa iyong sarili. Bakit? Bakit regalo mo itong sarili? Para ma-healed ka. No? Kapag nagpatawad ka, ma-healed yung healing process sa puso mo. Yung sugat ay maghihilom kapag tayo nagpapatawad. Pangalawa, ang pagkapatawad ay a gift to those who hurt you. Ito ay regalo mo sa mga taong nakasakit sa iyo. Kasi meron din silang sugat. No? So nandoon din yung healing process sa kanila. Una, regalo mo ito sa iyong sarili kasi naghilom yung sugat dahil pinatawad mo siya. Pangalawa, regalo mo sa mga iyong mga nasaktan. Kasi may sugat din sila. Pangatlo, pag tayo nagpatawad, no? Malaya na tayo. No? Hindi na tayo alipin nung ating pait na ating naramdaman. 'Di ba? Ang bigat-bigat pag tayo hindi nagpapatawad. Bigat-bigat sa puso. Ang bigat-bigat sa isip. Kaya kung nagpapatawad tayo, mawawala yung pait sa ating puso. Mawawala yung sugat sa ating puso. Papasok yung pag-ibig. Yung pagkapatawad, pang-unawa. No?
Kasunod pa, pag tayo nagpatawad, tumingin ng tayong tawad. Anong sabi pa dito? Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso at ating isipan at sa ating kaluluwa. Iyan, mga kapatid, mga kaibigan, aking kababayan mga OFW, masarap ang ating pakiramdam. Mapayapa. Masarap matulog, di ba? Kapag wala tayong inaalaala, wala tayong inaaway, wala tayong kasama ng loob sa ating asawa, sa ating biyanan, sa ating mga bayaw, sa ating kaibigan, sa ating mga kapitbahay. Di ba ang sarap-sarap matulog? Kasi meron tayong kapayapaan. Ito yung kapayapaan na hindi mabibili ng pera. No? Ganun pala magiging resulta pag tayo nagpapatawad at humihingi na tayo ng tawad. At ano pang sabi dito? Nakaka-move forward tayo. Kasi yung ating dinidibdib, yung ating galit, yung ating inis, yung ating tampo, ito yung pagkakasala nung nakaraan. Ito yung pangyayari noong nakaraan na. So kapag tayo nagpatawad, tumingi tayo ng tawad, nagkakaroon tayo ng looking forward, panibagong buhay muli, panibagong future muli ang ating mararanasan sa ating buhay. No? Kapag tayo ay nagpatawad. At ano pang sabi dito? Magiging masaya yung buhay natin. Lagi natin naririnig at lagi natin nababasa, lagi natin papanood. Life is so short. Napakaikli ng buhay para tayo ay nagtanim sa manloob. Alam niyo ba, nalulungkot ako na pag pumupunta ako sa mga patay sa lamayan, nakakakita ako na naghihingalo. Sasabihin nila, ay hinihintay pa si hinihintay pa yung kanyang kapatid, hinihintay pa yung kanyang asawa, hinihintay pa yung kanyang anak, hinihintay pa yung kanyang bayaw, yung kapitbahay. Kasi, yung pinsan, kasi hindi pa sila nagpapatawaran. Yung nanay, bakit hindi pa namamatay? Hirap na. Kasi hindi pa niya pinapatawad yung asawa niya, nagloko sa kanya. At pag dumating, iniisip natin, malalagutan na siya ng hininga. Masakit, di ba? Huwag natin hintayin yun, mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan kong OFW, na sa kapag mamamatay ng isang tao, saka natin sila patatawarin. Sayang! No? Sayang yung panahon, sayang yung oras na sana, na-enjoy natin na tayo ay nagkarelasyon muli, nabalik muli, na-renewed muli ang relasyon natin kapag tayo nagpatawaran sa isa-isa. Sabi ko nga kanina, walang perfectong tao. Lahat ay nakakaranas na magkamali, magkasala, makasakit at masaktan. Pero anong sabi ng Panginoon? No? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang utos ng Diyos sa atin bilang isang Kristiyano. No? Masarap mabuhay, na masaya, walang kaaway, wala kang dinidibdib. At ano pa sabi nila? Pag matampuhin ka, madali kang magalit, hindi ka mapagpatawad, madali kang mamatay dahil magkakaroon ka ng sakit sa puso. Tama ba yun? No? Na kapag tayo ay ganun ang ating pakiramdam, madali tayong magkasakit. Kasi hindi tayo masaya. Kaya, ngayong oras na ito, imitate natin si Kristo. No, imitate natin, gayahin natin ang Panginoon na hindi siya nagbibilang ng kasalanan natin sa Kanya. Tayo ay pinapatawad ng Diyos araw-araw. Kaya dapat araw-araw din tayong nagpapatawad. At kung tayo yung nagkamali, at kung tayo ang nakasakit, anong sabi? Ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Aminin natin, no, na tayo yung nagkamali, na tayo nagkasala, sapagkat walang taong perpekto. At kapag tayo napatawad, praise the Lord, magiging mapayapa din ang ating buhay. Sabi nga, minsan lang tayong dumaan dito sa mundo. Kaya dapat, wala tayong makaaway, maging masaya yung buhay natin. Hindi yung mabibili ng salapi. Hindi makukuha ng tagumpay mo kasi yan, kundi yung kapayapaan at patuloy na pagpapatawad ang maghari sa atin. Dahil doon makikita yung panampalataya natin sa Diyos. Doon natin makasusubok na meron tayong panampalataya at pagtitiwala sa Kanyang mga salita kung ating susundin ang sinasabi ng Panginoon. Na siya nga, Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya
na nagkakasala ay hindi magpapatawad at hindi hihingi ng tawad. Kaya, aking mga kababayan, ng OFW, panahon na. Kung sa mga oras na ito, niloko tayo, sinaktan tayo, iniwan tayo, oras na para patawarin natin sila. Dahil ito regalo mo sa iyong sarili. Talo ka. Nanghihina ka, malulungkot ka kapag hindi ka nagpatawad. Kaya gusto ng Diyos, kapayapaan ang sumasa inyo araw-araw sa ating buhay. So, yun po ay magbibigay sa atin ng magandang relasyon sa Diyos at magandang relasyon natin sa ating kapwa kung susundin po natin ang utos ng Diyos na tayo po ay patuloy na magpapatawad at hihingi ng tawad sa mga taong sinaktan natin. No? So, meron po ditong tanong, no? Bago po tayo magtapos, ay meron po ditong katanungan na ibinigay po sa akin. Ang tanong po ay ito, tatanggapin ko ba, Kuya Jeff, ang aking asawang lalaki na iniwan at niloko kaming mag-iina at sumama sa ibang babae? Kung nanonood ka ngayon sa oras na ito, malinaw yung pagkakasabi ko kanina na ang Diyos nagpapatawad lagi. Ang Diyos hindi siya bumibilang ng mali ginawa natin. At ang Panginoon ay nagbibigay din ng pangalawang chances sa ating buhay. No? Binibigyan din tayo ng Panginoon lagi ng pangalawang pagkakataon. Ang ma-advise ko sa iyo, tanggapin mo siya. Una, asawa mo siya. Pangalawa, may anak kayo. Kailangan ng iyong mga anak ang tatay sa kanyang paglaki. At ikaw ay kailangan may katuwang din sa pagpalaki para mapaaral mo iyong dalawang anak. Kalimutan mo na yung ginawa sa iyo ng asawa. At kung sa tingin mo yung pagkukulang ka sa kanya, i-improve mo yung pakikisama sa kanya. Asikasuhin mo siya, alagaan mo siya, mahalin mo siya. At ito ang ipapayo ko sa iyo. Ipanalangin mo siya sa Diyos. Ipanalangin mo siya na magbago siya. Ipanalangin mo na maging maganda ang inyong pagsasama kasama ang inyong mga anak at mamuhay kayo mapayapa at naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang payo ko sa iyo, bigyan mo pa ng pangalawang pagkakataon yung asawa. No, dahil nga ang Diyos, nagpapatawad, tayo pa kaya. Isa pa, alam ko, mahal mo pa rin naman yung asawa. Kaya patawarin, bigyan po siya ng pangalawang pagkakataon. Okay? So sana na-bless ka doon sa aking advice sa iyo. At bago tayo magtapos, gusto ko pong ipanalangin kayo kung may mga karamdaman po kayo, kung may mga pinagdadaanan po kayo, lalong-lalo ng higit dito po sa ating topic na pagpapatawad. Kung nahihirapan po tayo magpatawad at humingi ng tawad, kasi po minsan may pride po tayo. Kung meron po tayo na pinagdadaanan ngayong mga sakit, samahan niyo po ako na ipanalangin ko kayo. Kung nasan po kayo ngayon, tatrabaho, naglalakbay, nakahiga, kung saan man kayong lugar nandoon, samahan niyo po ako para ipanalangin po kayo at manalangin po tayo sa Diyos. Ilalapit ko po kayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa napakaganda namin napakinig mula sa iyong salita. Kung kami po, Panginoon, sa mga oras na ito ay may pinagdaraanan, hindi po kami makapagpatawad dahil sa bigat ng kanyang ginawa sa akin. Panginoon,
tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po kami ng kagaya ng iyong puso na mapagpatawad, mapagmahal, at hindi po bumibilang ng pagkakamali. Tulungan kami na ang karapat-dapat sa iyo. Ganon din po, Panginoon, ang aking mga kaibigan, mga nakikinig, na sila raman po ay nakasakit o nanloko sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang kaibig kakilala. Panginoon, tulungan niyo po sila. Tulungan na po kami na magkaroon kami ng lakas ng loob, na lumapit po kami at humingi po kami ng patawad sa aming ginawang pagkakamali. Tulungan po kami ng magpakababa sa iyong harapan. Naway mawala po ang mga pride namin para po maging mapayapa po ang lahat. At ganoon din po, Panginoon, bigyan kami ng pusong mapagpatawad, maunawain at mapagmahal sa aming kapwa at sa aming pamilya. At dinadalangin din ko po, Panginoon, sa mga oras ito ang mga may sakit sa kanilang pisikal na kalagayan. Kung ano man po ang sakit nila sa loob ng katawan. Sila man po ay nasa ospital ngayon, nasa kanilang tahanan, saan man po sila nandoon lugar. Akin pong hinihiling na sila po yung pagalingin sa kanilang ramdaman. Ganon din po, Panginoon, sa may mga problema, sa mga relasyon, mga asawa, pamilya, sa simbahan, saan mang organisasyon, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang pumagitna. Ang pag-ibig at kapayapaan ang ipasok mo po sa kanilang isipan. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan nagmumula dyan sa langit. At sa mga oras na, Panginoon, aming hinihiling kung anong ang problema, pinansyal, amin pong inilalapit sa inyo. Nilalapit ka po sa inyo, aking mga kaibigan. Naway ikaw po ang maglutas at nagbigay ng solusyon sa kanilang mga dinadalangin at mga problema. Ito po ay aming pinapasalamatan na dininig niyo po ang aming dalangin sa mga oras na ito. Salamat po, pagpalain po ang mga nakikinig, ang mga tao, aking mga kababayan, lalo na ang mga OFW, na sila po ay inyong pagpalain at patuloy niyo po silang iingatan araw-araw. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan. Salamat po sa pagsagot. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.